Eto mga sangkay, yung aking full video ng paggawa ng ating mano-mano na Spanish bread. Hindi natin kailangan ng makina para mapakinis natin yung ating masa or yung ating dough. Pero bago natin simulan ay paki-like at share ang ating video at paki-follow na rin po ng aking page kung sakaling kayo ay hindi pa nakapag-follow. Una natin gagawin is yung ating dough. Maglagay tayo ng asukal, asin, powder milk, yeast, bread improver. So yung mga sangkay, yung mga sukat ng mga ingredients, double check nyo bago yung lagay. Maglagay tayo ng konting food color, itlog at vanilya, margarine at shortening, tubig. So bali mix muna natin mga sangkay, haluin natin ng maayos, tunawin natin yung ating asukal na ating nilagay. So bali itong ating masa nga pala is malagkit po ito masyado mga sangkay. Mano-mano proseso po yung aking gagawin dito sa pagpapakinis. So bali ginawa ko itong malagkit masyado para maisalang ko kagad. Mga isang oras mga sangkay, isang oras na paalsa lamang itong ating Spanish bread ay pwede natin itong isalang. So bali itong ating masa or itong ating mixture ay hindi nyo pwedeng idaan to sa ating dough roller dahil po sobrang lagkit nito. Next, lagyan na natin yung ating harina, first class, 1 kilo. At buuhin lamang natin itong ating hinamasa. So yun sa mga nagtatanong kung paano daw gumawa ng tinapay kung sakaling walang makina or dough roller. Ito mga sangkay, panoorin nyo lamang kung paano natin mamasahin itong ating dough ng ating Spanish bread. So bali, itong ating dough ng Spanish bread mga sangkay, pwede nyo pong itong gamitin sa ibang tinapay kagaya ng mga pandikoko, ensaymada. So bali pang multipurpose doon na din po ito mga sangkay, marami ng tinapay magagawa nyo dito. Ito at sisimulan na natin yung pagpapakinis ng ating masa. So bali mayroon tayong 1/2 cup na mantika. So bali ilalagay natin yan dyan sa ating masa para hindi masyadong malagkit o dumikit sa ating kamay itong ating minamasa na dough. At bukod doon is dagdag lampot din po yan mga ating nilalagay na mantika. At minasa ko lamang yan dyan ng 3 to 4 minutes tuloy-tuloy. So yun bali 1 kilo itong ating ginagawa. Kung sakaling kayo gagawa lamang ng pangmerienda at marami para sa inyo ito 1 kilo is hatiin nyo lamang po lahat ng mga sukat ng mga ingredients dyan sa ating caption o sa ating comment section nakalagay na mga sangkay para makagawa kayo ng kalahating kilo. At kung gagawin nyo naman ito para pang negosyo ay wag na wag nyo kakalimutan mag-costing sangkay ha. Alamin nyo po kung magkano nyo naging puhunan nang sa ganoon ay alam nyo po kung magkano nyo bibenta itong inyong produkto na ginagawa. At pagkatapos natin mapakinis dito sa part na to ay rest muna natin or medyo paalsahin muna natin ng bahagya bago natin ituloy yung paggawa nitong ating Spanish bread. So bali kung sakaling kayo ibaguhan ay medyo mahirap po pag mano-mano proseso yung gagawin natin tinapay. Medyo nakakapagod lalo po sa part ng pagpapakinis ng ating masa. Pero ganun pa man, kung gusto mo talagang matikpan yung sarili mong gawa ay kailangan mo po talagang magtiyaga. Eto nga, tatakpan natin ng plastic nang sa ganun ay hindi manuyo. At ayan, medyo umalsa na, babalikan na natin itong ating Spanish bread. Portion na natin mga sangkay, cut na natin. Depende na lamang sa iyo sa laki na gusto mong Spanish bread. So bali alisin muna natin yung hangin, diin-diinan lamang natin para mawala yung hangin dito sa ating dough. At cut na po natin dito sa part na to mga sangkay ng video is 28 grams po bawat putol itong aking Spanish bread. Dough lamang yan mga sangkay ha. 28 grams po bawat cut nitong aking Spanish bread. So bali inulit ko itong aking dough is malagkit masyado at medyo nilakihan ko yung yeast dito. So bali sa 1 kilo is naglagay ako dito ng 18 grams na yeast. Dahil ang gusto ko nga ay maisalang kagad. So yun, para sa iba pang recipe about baking, puntahan nyo lamang sa aking page sa playlist mga sangkay, full video. Nandyan na po yung ating ibang recipe ng ating mga tinapay. At kung gusto mo naman ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Martel TV din po, dahil halos lahat ng aking recipe ay nandun na po naka-upload. At pagkatapos natin mekat, gagawa naman tayo ng ating palaman. Maglagay lamang tayo ng asukal, harina, powder milk. Simpleng mga ingredients lang to mga sangkay, napakadaling gawin ng ating palaman. At malagay na rin tayo ng vanilya. Haluin lamang natin ng bahagya. At isunod na natin ilagay yung ating margarine. Kaya mga sangkay, basa yung ating palaman is mas mataas po yung ating asukal kumpara sa ating harina. Yan, dito sa punto na to is bubuuhin lamang natin itong ating minamasa na palaman. So yan, simula sa ingredients ng ating dough papunta dito sa ating palaman ay mga simpleng ingredients lamang yung ating mga ginamit. Kaya kung sakaling susubukan nyo itong ating recipe ay napakadaling gawin mga sangkay. Madali nyo lang mahanap yung mga ingredients na ating gagamitin dito sa ating Spanish bread. Pero paalala ko lamang po sa inyo ay wag nyo po kalimutan na i-double check yung mga sukat ng mga ingredients kapag kayo ay nagmamasa. At eto nga, meron tayong breadcrumbs dahil dyan natin ilalagay yung ating pinorma na Spanish bread dito sa ating breadcrumbs. Yan, lagay nyo lamang palaman. Nakadepende na lamang po sa inyo kung gaano karaming palaman ang gusto nyo ilagay sa inyong dough. At idiretso natin sa breadcrumbs or pulbos. So bali itong ating breadcrumbs mga sangkay, hindi ko po binibili yan dahil meron po akong mga tira-tira na tinapay. Yung mga walang palaman, tinutosta ko po yan, tsaka ko po pinipino. Kaya yan na po nagagawa nating breadcrumbs. So kung nagustuhan mo itong ating video, ay pakisuportahan naman po nitong ating channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at share ang ating video. At pakifollow na rin po ng aking page kung sakaling kayo po hindi pa nakapag-follow. At para naman sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel, ay maraming salamat po sa suporta nyo sa aking
channel. At pagkatapos natin maporma lahat mga sangkay, lalagyan natin sa tray. Ayan. So bali laman ng ating tray dyan is 24 pieces at meron tayong tatlong tray. Bali 72 pieces po yung nagawa ko sa aking 1 kilo. Papaalsahin muna natin yan bago natin isalang. At eto na nga, after 1 hour and 10 minutes, sasalang na natin. Init ng ating oven dyan is 180 degrees Celsius at katamtaman lakas ng apoy lamang yung aking ginamit. At ayan, niluto ko lamang yan dyan ng 13 minutes. So bali papupulahin mo lamang yung ating tinapay mga sangkay. Nakadepende na lang din sa'yo kung gaano kapulang gusto mong luto nitong ating Spanish bread. At eto na yung ating bagong luto na ating Spanish bread. So yun, sa mga susubok itong recipe ay napakadali lamang mga sangkay. Alam kong magagawa nyo rin to ng maayos. Kayang-kaya nyo mga sangkay, tiwala lang. At hanggang dito na lamang yung aking video. Huwag kalimutan mag-like at share ang ating video. At pakifollow na po ng aking page. Thank you for watching. See you on my next video.